Welcome ulit kayo sa YouTube channel ko, sa aking TikTok, sa aking page. Ito, inilagay ko na lahat para madali na lang hanapin. Ito yung aking channel, DJ Rejoy03 Villagracia. Okay. Ngayon ay ang aking topic ay tungkol sa song. Pero itong kantang to ay luma na. Babalik tayo sa 2000. Ang kantang to sumikat nung 2000. Ang technology ay hindi pa ganito kaganda. Ngayon napakagaling na talaga. Meron na rin yung CCTV. Kita na pag may nangunguha ng bayabas. Diba? Itong kantang to napansin ko ay kahit siya iluma na, kantahin pa rin siya. At siya itinutugtog sa mga kinakanta sa mga lasingan, birthday yan. Hindi ko alam kung bakit, kung meron sa kantang to O ngayon, himay natin. Ano ba istorya ng kanta? Luma na to ha, hindi ito. Kasi 2025 na ngayon. Ibig sabihin ni 25 years na siya. Ito yung kanta, paparinig sa inyo. Di alam nyo na. Diba? Larawan ko pas ni Jerome Abalos. Si Jerome Abalos ay siya metal band. Nakakalimutan ko yung pangalan ng banda niya. Parang Death Stereo yata. Kung di ako nagkakamali ha, i-correct niyo ako kung meron ako mali. Yung kanyang tatay, konting trivia lang ha, kay Jerome Abalos. Yung kanyang tatay, medyo hindi sang-ayon dun sa kanyang, pag meron siyang gig, parang parang kulot noo o parang hindi sang-ayon dun sa genre ng tugtugan. Pero nung kinanta niya na itong Larawan Ko Pas, magmula noon, pag siya ay merong gig, palagi na siyang hinahatid ng tatay niya. Yan. Ang nakakalungkot lang yung tatay niya, parang 2005 yata, kung di ako nagkakamali ha, parang 2005 ay namatay na siya. Yan. Bigyan ko kayo ng buod ng kwento nitong Larawan Ko Pas. Ang kwento nitong kantang to ay nagkatuluyan sila at sila ay nagsama sa isang bubong. Hindi lang detail sa kanta kung nagkaanak sila at sila ay nagkahiwalay. So yan yung gusto kong i-share. Kapraso lang, bibilisan ko lang para hindi kayo mainip pakinggan natin yung unang sinabi. Sabi sa song, yon. Sabi ni Jerome, sa isang Larawan Ko Pas ay aking na sila, yung muli ang aking lumipas. Kung ating i-imaginein, siguro ito nagkaroon siya ng general cleaning sa kanyang kwarto. Bakit kwarto? Kasi di ba yung kwarto natin, doon nakalagay yung mahalagang dokumento, mahalagang bagay. Siguro ito hindi ako sigurado, ito parang parang create lang na kwento. Kasi parang ganun Nung siya naglinis ng kwarto niya, pwedeng nakita niya dun yung picture nilang dalawa. At naalala niya na meron siya naging karelasyon, di ba? Sabi. Yun nga, sa isang Larawan Ko Pa sa akin. Dito sa kanta, hindi details, hindi sinabi kung paano sila nagkakilala. Pwedeng sa tulay. Kasi nung 2000, yun ang uso nun Yung halimbawa, yung lalaki, may kabarkada siyang lalaki. Yung lalaking barkada niya, may barkadang babae. Kaya sila magkakakilala, gawa ng barkada niya. Yun ang uso nun Ewan ko kung ganun pa rin ngayon. Kasi yung tanan nawala na Dati kasi may nagtatanan, ngayon wala na. More on chat na Di ba? May pinapasang batas nga ngayon yung tungkol sa sex, kung ituturo ba sa school yon. Kung napapanood nyo narinig nyo sa radyo. Okay. Hindi detalyado sa kanta kung paano sila nagkakilala. Kung ito ba'y nagsulatan. Kasi uso pa sulatan nun Bago pa lang lumalaganap ang cellphone noon. Wala pang YouTube noon. Ang YouTube ay naimbento yan ay parang 2005 yata o 2006. Yan. Now, imagine ninyo,
naglilinis siya ng kanyang kwarto, pwedeng doon niya nakita yung picture, naalala niya, di ba? Pwede namang walling. Alam niyo ba yung mga picture na yung kahoy, pwedeng, pero hindi kasi ang sabi, nasilayang muli o ibig sabihin nakatago ito, no? Sa kwento ng kanta, nagkaroon siya ng karelasyon na babae, naging sila. Hindi lang detalyado kung paano ba sila paano ba, ano ba ligawan yung nangyari. Yan. Di ba? So, tapos na tayo dito ha. Dito na tayo sa chorus na. Yon. Dito sa una, nagkakilala sila, di ba? Hindi lang details kung paano sila nagkakilala. Sa madaling sabi, nagkaroon sila ng relasyon ng babae, ng lalaki, nung kinukwento ni Jerome dito sa kanta. Tapos sa chorus na, di ba? Kapit kamay. Hindi niyo ba naisip kung ano yung larawang kupas na sinasabi dito? Ano yung larawan na nakalarawan doon sa sinasabi dito sa kanta? Alam niyo kung ano? Diba kanina naging sila? Ito hindi ko sinasabing eto talaga. Pwedeng eto yung nakalarawan. Kasi nag-research ako sa Google wala akong makitang video na MTV nito. Ang nandun lang yung concert, yung kumakanta siya. Pwede itong pwede itong wedding picture ng dalawa. Kasi bakit? Pakinggan niyo ulit ha. Yon, diba? Kaya isa itong yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko. Para sa inyo, ano yung pinakamahalagang nangyari sa buhay niyo? Para sa akin, yung nung ikinasal ako Diba? Ulitin natin. Yon, di ba malinaw? Isa itong yaman ng puso ko. Kasi wedding picture kasi doon sa kwento ng kanta, naging sila, tapos sinasabi niya, nung nakita niya na yung larawang kupas, nung nakita niya ulit, pwede naglinis siya ng bahay, ng kwarto. Sabi niya doon isa itong yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko. Para sa akin lang yun yung makulay na yugto ng buhay ko nung kinasal ako Ewan ko sa iba, di ba? Kaya kaya ako nasabi pating wedding picture, di ba? Kapit kami silang dalawa, masaya sila. Yon, di ba? So pwede itong wedding picture. Wala lang ako talagang makuha proof na wedding picture nga ito. Pero pwedeng ngayon yung sinasabi na yung nakalarawan doon sa larawan ko pas ay wedding picture kasi
Eh, ito yung proof eh. Ito yung reference natin eh. Yung makulay na, yung naging makulay na yugto ng buhay ni Jerome. Nung kwento nung kanta ha. Hindi ito sa totoong buhay ni Jerome Abulos. Yung kwento nung kinanta niya. Isang yaman ng, ayan, diba? Yun. So, kanina, naging sila, nagkakilala sila, nagkaroon ng relasyon dito, kinasal. Ayun ang kwento eh. Anong sumunod? Nagkahiwalay sila, hindi sila forever, walang forever. Di ba? Anong proof sabi sa kanta? Tapos na tayo dito ha, sa kung paano sila nagkakilala. Tapos yung sinasabi sa larawang kupas, ano yung picture ng pwedeng yung kinasal sila. Yan. Naging sila, kinasal sila, pagkatapos walang forever. Sabi, bakit ko nasabing walang forever? Ba't sila nagkahiwalay? May proof ba meron? Sabi sa kanta. Yun. So, sabi niya, ewan ko sa'yo, iba ka na buhat nung tayo nagkalayo. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ito yung nagtrabaho lang eh. Na nagtrabaho si lalaki, si babae nasa bahay. O, kasi ibang, ibang sitwasyon nung nagkahiwalay sila eh. Ba? Sabi niya, ikaw ba iba na buhat nung tayo nagkalayo. Ngayon, kung paano sila nagkahiwalay, pwede bang nanlalaki yung babae? Pwede siguro. Bakit? Kasi sabi din dyan, ayun, hindi sana lungkot at pagsisisihan dinaranas. Hindi ko alam ha, kung pwedeng, eto i-thinking ko lang. O nagkahiwalay sila sa ibang reason. Pwede sigurong hindi talaga sila yung tinadhana. Yan. So ito lang yung buod ng kwento na meron siya naging karelasyon na babae. Nagkakilala sila. Paano nagligawan, paano yung style ng panliligaw, hindi sinabi sa kanta. Tapos yung sinasabing larawang kupas, ano ba yung nakalarawan doon? Pwedeng wedding picture. Diba? Kasi ito sabi sa kanta eh. Ayun yung talagang pwede natin pagbatayan na ito wedding picture eh. Isa itong yaman ng puso ko eh. Yun, tapos makulay na yugto ng buhay niya, di ba? Yun. So ito yung kwento ng larawang ko pa. So may kaduksong pa to bago ko tapusin. Meron tayong pwedeng gayahin dito. Di ba? Naging sila, kinasal sila, nagkahiwalay sila. Ang pwede natin gayahin dito sa kanta, yung damdaming hindi nagbabago. Bakit? Sabi sa kanta, yon. Tuma ha. Taglay niya pa rin yung damdamin niya na nakalagay dun sa lumang litrato. Kung ito nga i-wedding picture, ito totoong nangyari sa akin to eh. Totoong nangyari sa akin to eh. Noong bago ako ikasal, bago ako ikasal, katabi ko yung naging asawa ko. Ramdam ko talaga sa sarili ko nung hindi pa kami ikakasal o nung girlfriend ko pa lang siya, yung bang sabik na sabik ako, yung bang talagang fall na fall ka sa kanya. Yung ba talagang patay na patay ka sa kanya. Hanggang sa ikinasal kami, hanggang sa nagkahiwalay din ako eh. Hanggang sa nagkahiwalay kami, kung ano yung pagmamahal na ipinaramdam ko sa kanya nung siya ay girlfriend ko pa lang, hanggang ngayon, nandito yon. Ayun yung damdaming hindi nagbabago na, kasi karanasan ko kaya ako nasabi eh. Yun,